Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo,
kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Narinig niyo po ba yung aking binasang mabuting balita sa araw na ito? May pinagkadiin-diinan ako doon. No? Na minsan talagang kailangan mapaalalahanan tayo dahil nagiging normal na lang sa paligid yung ating po mga kamalian na parang lagi natin sinasabi, dahil marami naman ang gumagawa, okay na lang yan. Okay na yan. Sa panahon ng Kwaresma, ang isang pinagkakadiinan na pag-uugali na dapat nating ituwid o itama, lalo tigit ikaw ay isang deboto, nagdidibosyon sa Poong Nazareno, ay yung pagkakaroon natin ng pagtitimpi. Sabihin nyo nga po, pagtitimpi. Sa Ingles, po pwede itong self-discipline o kaya naman marunong ka ng self-control. Nakakapagtimpi ka. Nakokontrol mo yung damdamin mo, yung bugso ng damdamin. Hindi ka nagpapadalos-dalos. Isa yan sa panawagan sa atin, no, sa panahon ng Kwaresma. Magkaroon ng pagtitimpi. Pagtitimpi sa ginagawa, pagtitimpi sa mga iniisip, lalo tigit sa pagtitimpi sa pagsasalita. Yan. Sabi sa unang pagbasa, nasa aklat ni Propeta Ezekiel, ang paalala po doon, kapag ang masamang tao
tumalikod sa kanyang kasalanan, nagsisi, humingi ng tawad, mabubuhay siya. Ibig sabihin, makakarating siya ng langit. Kasi yun ang goal natin, ha? Hindi lang yung pagdidibosyon. Hindi lang dito. Ang goal natin, sa pamamagitan ng pagdidibosyon, makarating tayo sa langit. So hindi lang tayo hihingi lang ng himala sa Poong Nazareno, kundi mabago din ang ating mga pag-uugali, lalo tigit yung mga hindi magaganda. So, ang isang masamang tao, kapag nagbago, mabubuhay siya. Pero, kapag ang mabuting tao nagpakasama, mamamatay siya. Ibig sabihin, hindi siya makakarating sa langit. So, baka, kailangan natin matiyak kasi yung ilang taon ba natin na pagpunta sa Quiapo, yung ilang taon ba natin na binuo na maging lingkod ng Quiapo, tayo ba mas nagiging mabuting tao o tayo ay napapasama kung kailan tayo nagdebosyon, kung kailan tayo nagtagal sa simbahan, doon naman tayo nagiging masama ang ugali, nagiging mapanghusga. Mawawala ng saysay ang atin pong ginagawa tuwing Biyernes. Marahil, ngayon, marami na naman po ang nagpapantig ang tenga. Kasi may narinig na naman na ipinahayag na minsan talagang kulang sa pag-intindi. Narinig natin sa Ebanghelyo, huwag kang papatay. Ayan, pag naririnig kasi ng ibang tao yan, naku, yan na naman, nangingialam na naman ang simbahan. Si Jesus ang may sabi, huwag kang papatay. Bago nga umabot sa patayan, sinasabi pa lang, yung damdamin pa lang, kaya nga sabi ko kanina, magkaroon ng pagtitimpi. Kasi bago pumatay, ano ba nararamdaman? Galit. Yung pagkapuot. Sa salita pa lang. Tandaan niyo po, ha? Sabi ni Jesus, bago pa umabot sa pagpatay, ang humamak sa kanyang kapatid, mapapasaapoy ng impyerno. Pag sinabi, paano ba pag hinahamak? Naranasan yung hamakin. Alam mo ba yung hamakin? Hamakin yung pagkatao mo. Yung hindi na tao ang tingin sa iyo. Tau-tauhan. Yung ang tingin sa iyo, wala lang. Kaya anytime, pwede kang patayin. Anytime, pwede kang ibenta. Anytime, pwede kang hindi tao ang tingin sa iyo. Bagay ang tingin sa iyo. Ganon ang paghahamak. Pwede rin, sabi nga sa karugtong nun, ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka. Sinabi ba ng pare yun? Nasa Biblia. Pinapansin ba natin? Ngayon, ang dami sa social media, murahan ng murahan. Pangahamak yun. Di ba yung sabihin mo nga na, ang bobo niyan, ang bobo. Hahaluan pa ng mura, kahit nga pare, minumura na eh. Kasi ang sabi, nangingialam eh. Sinabi naman sa Biblia, huwag kang papatay. At ang sinasabi lang natin, huwag mo suportahan yung mamamatay tao. Wala naman sinasabing pangalan. Si Father, nanguhusga.
Kasi nasasaktan, nagre-react. Kasi pakiramdam, yung kanyang ini-endorso, yung kanyang sinusuportahan, pakiramdam niya, siya yung sinasabihan na magnanakaw o mamamatay tao, kaya bubuelta. Bobo naman ng mga yan eh. Malulutong pangmura ang kasunod. So, kala niya wala lang? Seryosong bagay yan. Kung napakinggan mo ng mabuti ang ating ebanghelyo, may kahantungan tayo kapag ipinagpatuloy natin ang panghahamak sa ating kapwa. Hindi po pwedeng Viva Nazareno pag Biyernes, pero kapag tapos ng Biyernes, todo suporta naman tayo sa mga lumalabag sa mga tuntunin ng Diyos. Kaya maganda po mapagnilayan natin ang ating mga sarili. Natutulungan ka ba ng iyong pagdedebosyon maging mabuting tao sa ating kapwa? O baka hindi natin napapansin, masyado na tayong self-righteous. Minsan po, napapaisip din ako, no? Kapag nagkakaproblema kayo sa inyong relasyon bilang mag-asawa, Father, tulungan niyo naman ako. Tulungan niyo naman kami. Kapag nagkakasakit kayo, Father, puntahan mo naman kami, puntahan mo naman siya, pahiran mo ng langis, pakomunyonin mo. Father, wala kaming bigas. Lahat ng problema nyo, idudulog ninyo sa pari. Pero pagdating ng paggagabay sa politika, Father, huwag kang makialam. Ba't ganun? Ang tingin nyo lagi nangingialam. Bakit ganun? Kapag wala kayong ospital na matakbuhan, dahil yung mga inaasahan ninyo na magpapatayo ng mga ospital, libreng pagamutan, hindi ginawa, tatakbo kayo. Saan? Sa Diyos. Pag pinaalalahanan naman kayo, huwag niyo iboto yung magnanakaw. Huwag niyo iboto yung pumapatay. Huwag kang makailam. Sino ba nagsabi? Di idiretso nyo na sa Nazareno, huwag kang makailam. Pero ang dami niyong hinihingi. Ngayon, ang dami niyong hinihingi sa Kanya. Sinabi lang nga, huwag ka nang magalit. Huwag kang magtanim ng galit. Makipag-ayos ka na habang may panahon pa. Wala na. Naglalagay na tayo ng harang. Mismong Nazareno na ang nagsasalita. Ay, buhay. Paano magiging maayos ang ating relasyon kung lagi tayong may pinipili lang na gusto nating pakinggan at gusto nating sundin? Muli, ngayong araw na ito, pinaalalahanan tayo ng Poong Jesus Nazareno na magkaroon ng pagtitimpi. Dahil pag hindi natin pinigilan ang bugso ng damdamin, magdudulot ito ng kapahamakan sa atin. Bago pa humantong sa pagpatay, ayusin na natin ang anumang mga gusot, anumang mga hidwaan o galit natin sa isa't isa. Amen? Magsitayo po ang lahat.
Labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway-away. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating pong itutugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayain mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayain mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. At tinawang iwasan ang paghiganti, karahasan, at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya, o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay anay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno
sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Amen. Sapagkat Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko.
buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at pusa ika'y kasama ko. Ang sama ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupuin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, parang ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Magsiupo po ang lahat. Maaari nang lumabas ang nakatayo sa gilid at loob ng ating simbahan. Panatilihin lamang natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo.